para kay mapakabit bilang sanga sa puno ay ang Word of God. Meron nga nakikinig na hindi pa rin mapakonek. Eh di lalo naman kung hindi ka nakikinig. Totoo yan. Alam niyo ba maraming tao na ikinig, inihambing lang sa apat. Ang una, takapagkinig na hindi nakakaintindi. Pandalwa, napapaiyak lang, natouch ang emotion, pero matigas pa rin ang puso. Pantatlo, nandun ang salita ng Diyos, pero mas malakas ang hibla, ang hibo ng sanlibutan. Ang pang-apat lamang na nakakinig, na naligtas, ay yung nagbubunga. Amen? Pero kahit paano, salita ng Diyos ang conduit. Pag sinabing conduit, channel, pipe, or tube that carries something from one place to another. Instrument yan. Tignan niyo po ang sabi ng talata. Verse 3. Verse 3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking salita. Kaya ang buhay na walang salita ng Diyos, madumi. Madumi. Kaya kahit Kristiyano, hindi ka pwedeng mabuhay ng malinis kung wala ang salita ng Diyos. Bakit? Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo aking sinalita. Ibig sabihin, ano nag-uugnay sa mga sanga? Sa puno. Chosen, comforter's role, then conduit of connection. What connected us to Christ? By the instrumentality of His Word. Bakit? Ang salita ng Diyos, nakapaglilinis yan. Bakit? Pag nakinig ka, ilalantad niya ang tunay nating dumi. Ha? Sarapan ng Diyos. Are you with me? Kayo ba'y naligo bago pumunta dito? Kayo ba'y nanalamin bago kayo pumunta dito? Halata mo yung nanalamin bago pumunta dito. Pagising nyo kaninang umaga, ang daming morning star. Ang iba'y matitigas, ang iba'y malapot-lapot. Pero halata ikaw yung nakapanalmin dahil ang matino na nananalamin, pag nakitang mutain, nag-aalis. Di ka? Tama ba? Nung kami ay mga wala pa sa Panginoon ako, patay ang nanay ko, kalukuhan doon, yung laro na ulingan. Alam niyo ba yung ulingan? Yung magpaparis-paris, tapos pag ikaw talo, ikaw yung uulingan. Ha? Ay yung aking pinsan si Kuya Alex, napagpuruhan. Hindi mo na makilala ang mukha dahil puro uling. Hindi maniwala, ay nung manalamin. Di kitang-kita. Pero dahil siya nalamin, naghilamos agad. Ang matinong nakitang madumi ang mukha at nalamin, maghuhugas agad. Ngayon, kung ikaw ay naikinig ng salita ng Diyos at sinasalamin ang iyong buhay, pero hindi ka nagsisisi, hindi ka maiko-connect. Pero at least, kung pinakita sa iyong mga kasalanan, nagsisisi ka at nagpapakababa, dapat alisin mo ang dumi. Dahil walang kwenta na nanalamin ka na pinatigas mo lalo ang muta mo. Nakaintindihan mo ba natin? Siyang malimit sawayin at di na pasasaway. May mabigat na parusa. Katulad ng liig pag nabali, walang kagalingan. Are you with me? Nakakapanalamin ho ba tayo ngayon? May nakikita ho ba tayong dumi ng ating buhay? Ginagamit yun ng Holy Spirit para ikaw ay magsisi. Manampalataya. Then, God will consider you as His branch, connected to the vine. Are you with me? Basahin din natin ang verse 7. Verse 7. Hindi muna. Hindi, okay na yan. Nabanggit ko na yan. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, take note the word, ang manatili sa akin ay hindi pwedeng ipaghiwalayin ang pananatili sa kanyang salita. Conduit
God is able to connect by the principle of chosen, comforter's role, then conduit. That means instrument. 5. Kayo ba'y nakainom kanina umaga? Kayo ba'y uminom kanina tubig kanina umaga? Saan galing ang supply ng inyong tubig? Ang iba'y sa barangay. Kami dalawa supply dito sa simbahan ay nawawalan pa rin ng tulo eh. Dalawa na eh. Sa barangay at sa luwa. Ba't ako nakainom ng tubig? May dinaanan. Nag-connect ang tubo sa dagatan from luwa. Mga kapatid, kung ikaw ay ligtas, tiyak na palangit, ang nag-connect sa iyo ay Word of God. Taro, dapat yan. Okay, hindi lang yan. Verse 10. Verse 10. Sapagat ang tao'y nananampalataya, hindi nabanggit ko na yan. Verse 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsispanahan kayo sa... Ano yan? Tama na yan. Utos ay magsispanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Yung utos po dyan, that pertains to the Word of God. Contextually speaking, hindi yan 10 utos. Alam niyo po, may mga ngarli yun, pag nakapakinig ng utos, 10 utos na agad. Konteksto ang ating basahin. Ano ho? Kasi ang iglesyang totoo nasa ilalim ng batas ni Kristo. Galatians chapter 6 verse 2. Ang utos dyan pertains to the Word of God, not to 10 commandments. Kaya mga batid, conduit connection ay through the Word of God. God is able to connect chosen, comforter's role, and then conduit connection. Naintindihan niyo ba conduit connection? Malamig ba ang aircon? Malamig ba? May naramdaman ho ba kayo lamig? Saan ang gagaling ang lamig niyan? Sa aircon. Oo nga. Kasi may supply. May nananalaytay na lamig dahil may power supply. Saan galing ang power? Sa wire? Hindi. Ang wire ay daanan. Pero hindi yan source. Saan ang gagaling ang power? Sa Meralco. Saan ba ang main ng Meralco ng tower? O Batelec pala ito eh. Saan ba ang Batelec natin? Saan ba ang ano? Parang minadadaanan ako dyan sa may Ilaya dyan. Papuntang nakita ko yung parang mga gayan-gayan. Supply. May supply yan. May supply doon sa Manila, Batelec, Meralco. Pero paano nakadaloy sa Manila, yung galing na power sa Manila papunta sa atin dahil ng wire. Ang wire, hindi yan ang source. Yan ay daanan. Alam mo, bakit tayo napakunik kay Kristo? Dahil ng Word of God. Ang tunay na kapangyarihan na nagkukunik sa atin ay ang Diyos mismo. Ang wire ay ang banal na kasulatan. Klaro ba? Verse 20. Context po ang ating paiimikin. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Nabanggit ho uli ang salita? Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Salita, salita, salita. Bakit? Para tayo maging connected sa vine as branches. Conduit of connection. That is the Word of God. Then, dito tayo titigilan din natin, consequences. Consequences. Okay. Sabi ng Panginoong Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Paano ang mga sanga ay napakabit sa puno na ito si Kristo? Paano nagkaroon ng relationship si Kristo at ang mga tao na inilarawan ng puno at mga sanga?
na inilarawan ng katawan at ulo, na inilarawan ng asawang lalaki at asawang babae, na inilarawan ng gusali at ng building, ng foundation at building. Merong hindi pwedeng paghiwalaying relasyon ang lahat ng ligtas, mga anak ng Diyos, palangit, kay Kristo. Ano ang prinsipyo? Chosen, comforters, role, conduit, connection. Ngayon, kung ikaw ay napakabit na, para malaman natin ikaw nga yan, may consequences. Amen? Meron tumawag sa akin dahil may message akong maganda sa kanya. May mga sinend akong magagandang message sa akin. Pero petiti tumawag. Tumawag sa akin, tumawag. Sabi niya, ako yung nag-online Bible study tumawag sa akin. Sabi ko, sis, hindi kita nasagot dahil ako yung nag-online Bible study. Ano ba yon? Kasi kino-confirm ko lang kung kayo nga po yan. Ibig sabihin, ang tagal ko nang ginagamit yung account na Roselo, matagal na yun. Pero, nung siya yak ni message, nag-call pa rin to confirm na kung nga yun. Are you with me? Matagal ka nang na-attend. Matagal ka na nagbabasa ng Biblia. Pero dapat ma-confirm pa rin kung ikaw nga yan. Dahil ang pagsimba hindi nakakapagligtas. Yan dapat ay bunga ng kaligtasan. Are you with me? Hindi nakakapagligtas ang pagsimba. Yan dapat ay consequence. Alam nyo ba na kayo'y mga sanga ng puno? Madami nag-aangkin. Di nga? Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Madaling sabihin. Bakit mo ako tinatawag, Panginoon, Panginoon, at di mo ginagawa ang aking sinasabi? 2 Corinthians 13 verse 5, siya sa atin ninyo yung sarili kung kayo nangaspahan ng palataya nga, liwan na lang kayo, tinakwil na. So kung ikaw ay mga sanga, at ikaw talaga yung nakakabit sa puno, there must have fruits. There must have consequences. There must have results. Tama ho ba? Una, verse 4, 5, and 8. Verse 4, 5, and 8. Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakabit sa puno. Nakakita ba kayo na sangang buhay na hiwalay sa puno? Ng ubas, particularly ubas. Wala. Natutuyo ang mga sanga kapag hiwalay sa puno. Tama ba? Ay, parang siseryoso nyo. Kaya dapat, kung ikaw yun, magpasalamat ka. Kung hindi, matakot ka. Humingi ka ng tawad. Manampalataya ka kay Jesus. Bakit? Gaya ng sanga na di makapagbunga, anong punto? Kung talaga'y kay sanga, abay magbunga. Ano po, dalawang klase ng bunga. Pagbabago at mga tao na naaakay ka kay Kristo. Ang bunga, fruit of the Spirit, and win souls. Mahirap pa kasi mag-akay ng kalwa kung mismo hindi ka pa naaakay. Mahirap mag-akay ang bulag sa kapwa bulag. Bakit? Kapwa sila mahuhulog sa hukay. Ako binuhat ni Henry kanina, galing sa power chair. Bakit? Kung si Henry ay pilay din, kung si Henry ay lumpo rin, naka-power chair din, hindi niya ako magbubuhat papunta rin. Mahirap magbunga ng kalwa kung ikaw muna ang dapat maging bunga. Naintindihan niyo ba yun? Anong consequence? Dapat nagbubunga. Kaya ang nakay Kristo ay bagong nilalang. Ang dati mga bagay nagsilipas na, narito sila yung paawang naging mga bago. Hindi malaking pagbabago, at least meron. Kaya nga tayo pinalalago. Bakit? Hindi naman pagkaligtas, malagong malago na. Ako'y nagbabasa
nagme-meditation ako, nagbubuli ako, nagde-devotion ako, nasa mark na ako. Ultimo nga mga lagad niya, hindi karaka-raka, matured agad. Man, it takes time. It takes time. Wala kayong nakitang katatanim lang ng langka, nagbubunga na. Wala kayong nakitang tinanim na palay, nagbubunga na agad. Pero doon pupunta yun. Are you with me? May fruits ba? Wala hong sanga ng ubas na talagang nakakabit sa puno na walang mangyayari. Amen. Para sigla-sigla nyo Verse 5. Nabasa natin ba ang verse 5? Daig pa tayo ng mga El Shaddai. Daig pa tayo ng mga born again. Daig pa tayo ng Kibuloy. Wala mang kaloriat-loriat ang sinabi, siglang-sigla ng audience. Dini, hinimay na, pinagpuyatan, wala lang. Amen? Ano ba ang worship? You are responding to the Word of God. That's worship. Not just form of worship, but real worship. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga. Oy, may consequences. May results. Kaya ang hindi ako paniwalang ikaw ay sanga, hirap na hirap kang sumimba. Nagagawa nga ng unsaved na sumimba, tapos ligtas ka, hindi mo kaya. Hey, are you with me? Alam mo, ang pagsimba, yan ay natural. Alam mo, hindi mo napipiliting manariwa ang sawa. Hindi ka na mag-uhokos-pokos at sasabihin, suplagahoy. No, hindi na. Sadyang ang sanga na nakakabit, yan sadyang nananariwa. Bakit? Nag-flow yung sap out of yung vine. Nagpo-flow yun sa sanga. Sadyang mananariwa at magbubunga yun. Kaya mga kapatid, ang paglilingkod yun ay kusa, hindi pilit. Because we are connected to the vine. May consequence yan. Nangain ka ng kalamyas? Ano mangyayari sa iyo? Kasi nga, imagine nga, kinangangain ng kalamyas. Ano itsura mo? Nakangiti? O bang pag ikinangain ng kalamyas, hindi may tatago ang kinakain mong kalamyas. Kita ang consequence. Tapos connected ka kay Kristo, walang bunga. Delikado yan. Fake yan. Ako'y nabangga ng bike. Bike lang yun. Habang ako nasa tramo, nagjojolen, nagdadice, nagtetext ako kay sing edad ni Jimuel, o bata pa ako kay Jimuel noon. May arkilahang bike doon. Doon sa tramo, ako'y nasagasaan. Ako naman na nagjojolen, hindi ko naman alam yung bike ay babangga pala sa akin. Gulong ako doon sa may baba ng tramo. Bakit? May pwersa yung bike lang yun. Ano kaya truck yun? Mas matindi siguro ang gulong. Kung bangga, kung truck yun. Bike pa lang, may pwersa na eh. Mas malakas ang pwersa ni Kristo kaysa bike, sa truck, lahat ng sasakyan, kahit pa sa jet. Kung ikay mabangga ng rumaragasang bus na walang epekto, ano yun? Imposible. Imposible ikinabangga ng bus, walang nangyari. Nabangga ka ng bike, walang nangyari. Tapos na-encounter mo si Kristo, walang nangyari. Imposible yan. Naintindihan niyo ba yan? Kaya dapat lahat ng ating ginagawa kay Kristo, consequence ng pagiging connected. Hindi yan works, but work it out. Klaro? Not only that, verse 5 and 6, not only fruit-bearing, but also fidelity. Fidelity. Pag sinabing fidelity, loyalty or committed, wala hong sanga na palipat, pupunta ng duhat, pupunta ng kalabasa, pupunta ng bayabas. Wala hong sanga ng bayabas, o
ng ubas na pupunta pa sa duhat. Alam kung tunay kang ligtas, wala kang sasamahan kundi mga ligtas lang. Are you with me? Kaya yung papaltok-paltok ng relihiyon, nakakatakot yan. Di bali na kung umalis ka sa mali, papuntang tama. Pero kung nasa tama ka na, umalis ka pa, pumunta ng mali, ay delikado yan. Naintindihan niyo ba gayon? Alam mo, kaya lang nawawala yung sanga. Pag matanda na, nalayot na, nalaya na, pero nanatiling sa ngayon. Tama ba? Tayo sana. Ang mag-aalis lang sa atin kay Kristo ay kamatayan. Tama. At sa kamatayan natin dito sa lupa, lalong tayo na kay Kristo sa walang hanggan. Kaya ang tunay na kay Kristo, wala nang aalisan. Bakit? Kung mamatay ka man sa lupa, nasa langit ka. Maliwanag ba yun? Parang ang liwanag nga, ano? Sa kayo makakapulot ng ganitong turo. Is there any consequences? Are you one of His branches? Kayo ba yung mga sanga ni Kristo? What connected us to Him? Principle of being chosen. Comforter's role. Conduit connection, then consequences, not only fruit-bearing, fidelity. That means loyalty or committed. Alam niyo po, si Kristo bilang asawa ng lalaki at ang iglesia ay asawang babae, faithful yan. Walang divorce, walang annulment sa pagitan ng iglesia at ni Kristo. Sa pagitan ng ulo at katawan, lalo namang walang hiwalayan yan. Pahig ba kayong, minsan, ako'y nagpapagupit. Sabi ko sa barbero, madali naman matutong maggupit eh. Sabi ko, kung kaya ko lang iwalay ang ulo ko, ako na ang magugupit. Sabi naman ng barbero eh, hindi pa rin kaya, pastor. Bakit? Ay, ang mata mo nasa ulo mo. Dapat ipaiwan mo ang mata. So, nagkakabiroan kami, pero sa totoo na abnormal na hiwalay ang katawan at ang ulo. Kaya ang tunay na kaugnay kay Kristo, hindi lalayo, parang katawan. Are you with me? Kung talagang tayo connected kay Kristo, ang consequence niyan, wala nang hiwalayan. Till death do us part. Claro. Not only fidelity, but filtering. Filtering. Anong idea ng filtering? Verse 23. Tingnan niyo po. Alam mo ang consequence? Kapag ikaw ay branch, talagang ikaw ay nalilinis ng salita ng Diyos. Talagang ikaw ay inaayos na patuloy ng Panginoon. Walang tunay na kay Kristo na hindi niya patuloy na babaguhin. Tayo binago na at patuloy niyang binabago. Tingnan niyo pa sabi ng verse 2 and 3. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Alam niyo ba, ang claim ng Pharisees and ng scribes, dahil sila'y Hudyo, sila'y sa Diyos. Kaya may mga sanga na talaga hindi nagbubunga. Bakit? Hindi naman kay Kristo. They are just claiming that they were in Christ. Kaya kung ating pag-uusapan yung context na yan, bakit ihahagis apoy? Kasi yun yung mga taong natuyo, bakit hindi naman talaga connected? Are you with me? Mga false claim. Ngayon, ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya, filtering. One of the consequences of being in Christ, connected in Christ, not just only fruit-bearing, fidelity, but also yung filtering. Ano ba yung filtering? Kumbaga sa tubig, pinifilter mo. Kami, may filter dyan.
May pagkakataong yung aming tangke nabili, yung plastic, yan pala pag nainitan, nag-iinitan, nagbeberde, naglulumot. Kaya pag binuksan mo yung gripo, pambihira, amoy lumot. Bakit? Ay galing sa tangke na nilumot. Pero paano nagiging puti yun? May binili kaming filter. Yung tubig pag dumadaan doon, nai-stack yung lumot at ang nalabas sa tubig, hindi lumutin. Alam mo kapatid, kapag sanga ka, nililinis tayo ng Diyos. Bakit? Nadudunghan tayo lagi. Kaya umating ka ng umating. Bakit? Ang mensahe ng Diyos, hihilamusan tayo. Kaya yung hindi na-attend, padumi na ng padumi yan. Ang buhay na stagnant, pamumugara ng lamok. Kaya maraming Kristiyano, ang namumugat ay kalaswaan, galit, inggit, sama ng loob. Bakit? Hindi nahuhugasan, hindi napipilter ng Word of God. Amen. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay naalis niya. Mga unsaved yun. Mga unsaved talaga yan. They are just claiming belong to Christ, but not. Kasi pagdating ng verse 6, sila ay gagatong. Kaya nga may konsekwensya. Kayo ba'y iligtas? Kayo ba'y tiyak ninyong kayo palangit? Isa dapat sa consequence, resulta, nagbubungahin. Bago yung kaluluwa, yung pagbabago muna. Amen. Pandalwa, walang sanga ng ubas, mamayay nasa okra. Aba, ang hirap na yun. Puno ng ubas, mamay naging sanga ng okra. Naging sanga ng bayabas. Naging sanga ng duhat. Kaya wag ka sanang ligtas, pupunta ka pa sa mali. Di bali nang mula sa mali, papuntang tama. Amen. Wala ho. Alam niyo, yung sanga ng ubas, hanggang mamatay yan, sanga ng ubas yan. Tama ba? Ang inyong braso, hanggang mamatay ka, braso yan. Hindi yan magiging paa. Ang mata mo hindi magiging ilong, mali yung evolution. Nung magtagal ako naging the highest form of man. Orangutang. The highest form of creation. That is abomination. Klaro ba? Filtering, the process of removing unwanted substances from something. Inaalis yung mga hindi kailangan. Alam mo ang salita ng Diyos? Kaya masakit pakinggan kasi may inaalis sa atin. Ang problema mo ay kung ayaw mo magpaalis. At alam nyo, lahat ng halaman, tinitrim yan. Para lalong sumariwa, mayabong, greenish kung tingnan. Kasi nagpapapangit yung mga, yung mga lanta, etc. Merong magsasaka, ang magsasaka ay ama. Ang ama, inaayos yan para maging maganda. Kaya may preaching, inaayos tayo. Bakit? Ang tingin ko pa lang sa inyo, pag hindi kayo naikinig ng ayos, ang pangit na eh. Amen? Isa yan sa dapat ayusin. Yung attitude sa paikinig ng salita ng Diyos. Amen? But pagka green jokes, kinig na kinig. Pagka sport fest, mulaga, bet salita ng Diyos, hindi ka seryoso. Amen? Maraming inaayos ang Word of God. Yan ang consequence. At pagsanga ka, hindi maaaring hindi aayusin. At maaayos. Malakas po ang ang magsasaka. Alam niyo po, sabi na verse 1, tingnan niyo po ang verse 1. Sana maubos ko ito, Verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama. Sino magsasaka? Ang ama. Sino nangangalaga sa ubasan? Ang ama. Malakas yan, marunong yan. Kaya kayang-kaya kanyang pagandahin. Pero kanyang-kanyang pagagandahin sa kanyang salita. Kaya paano kang gaganda? Hindi ka na nakakapagbasa. Hindi ka na nakakapakinig. Paano ka pa aayos niyan? Pero ang tunay kang sanga, dapat mapilter ka. Then number 2, functional prayer. Functional, letter D tayo. Functional prayer.
15 verse 7. Sige. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay napasa sa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ay, mga kapatid, ano yan? Saan yung hindi 11? 7. Verse 7. Kung kayo magsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin. Ano mga kapatid? Kaya marami tayong mga unanswered prayer kasi hindi dinalisay muna ng salita ng Diyos ang iyong desire. Kaya nga, abide first in His word, and ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Why? Ipipilter muna tayo ng salita ng Diyos para maitama yung ating prayer request. But the point is, ang sanga, nagpapangsyon yan sa prayer. Walang sanga ni Kristo na hindi nananalangin. Ha? Likas sa anak ng Diyos ang tumawag sa Diyos. Alam mo, kalimitan na hindi masaya sa loob ng simbahan, may alagang kasalanan yan. Hindi pinagsisisihan. Are you with me? Ang nagpapalungkot lang sa buhay ng Kristiyano ay kasalanan. Ang tanong ko naman, ba't ka titigil dyan kung dyan ka nahihirapan? Kung dyan ka malungkot, ba't kinakatigil dyan? Ha? Amen. Naintindihan niyo ba yun? Kung hinihigan mo, may ahas. Isa at dalawa. Alisin mo muna ang ahas bago ka humiga uli. O kaya naman, lumipat ka ng higaan. Kung ang buhay mo nasa kasalanan, alisin mo o kaya alisan mo. Alisin mo o alisan mo. Are you with me? Amen! Dahil ang nabubuhay na Kristiyano sa kasalanan, masamang hawa yan sa kabuuan. Are you with me? Yan ang maganda sa salita ng Diyos. Ipi-filter tayo. Pati ako. Bakit? Kayo lang ba nangihina? Kayo lang ba hindi nagkakasala? O nagkakasala? Ako din. Kaya bago kayo sabugan, ako muna. Bakit? Ako ang unang naghanda nito eh. Kaya huwag kayong sensitive. Huwag kayong tawag dito? Easy to be stumbled. Don't be easily stumbled. Rather be easily to be humble. Punctual prayer. Then verse 11, fulfilled joy. Alam mo mga kapatid, kapag ikisanga, base sa prosesong ito, yung mga consequence, merong fruit bearing, merong fidelity. Nakakalungkot yung iba, no? Kapag ikaw ay tunay na sanga, mararanasan mo ang lahat ng magaganda na galing sa puno. Ang hirap na yan, ang dami nangyayari, wala kang alam. Bakit? Ang sanga dapat nananatili. Well, wag niyo may misinterpret. Pwedeng tayong hindi nakakasimba lagi. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka nakakasimba lagi, hindi ka sanga. Mananatili kang sanga, pero hahanap-hanapin mo bilang sanga ang gawain ng Diyos. Ano? Ako may isang taon ding hindi nakasimba. Dahil ako'y nag-backslide. Para ibahasa ako'y sanga, dumating din ang panahon ako'y ibabalik, ipipilter niya. Are you with me? Verse 11. Ano sabi ng verse 11? Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo. Ano layunin? Ha? God is able to connect. Anong prinsipyo? Chosen. Comforter's role. Ang Holy Spirit ang nagpaunawa sa atin kay Kristo. And then, conduit, conception. Ang instrumento ay ang Word of God. Ngayon, anong consequence ng mga principle na yan? Fruit bearing. Walang sanga na nakakabit talaga kay Kristo na hindi magbabago.
Amen? Walang sanga na isang araw, sanga ng ubas, mamaya sanga na ng duhat. Walang ganun. Pag sanga ka ng ubas, mamamatay kang sanga ng ubas. Maliwanag ko ba? Tama ba? Kaya mga kapatid, ang tunay na ligtas, ligtas magpakailanman. Ang tunay na nakakabit kay Kristo, nakakabit yan magpakailanman. Okay, number 3, letter C, filtering, then functional prayer, then fulfilled joy. Wow! Hindi ho nagpapasaya ay pera. Mababaw na saya lang yan. Hindi ho nagpapasaya ay magandang bahay. Mababaw na saya yan. Hindi ang tunay nagpapasaya ay nagdapang sasakyan. Ang katumbas lang niyan, malakas na lindol, malakas na bagyo. Wala na, ang galak mo. Pero ano yung nagpupulfilled ng joy? Kapag connected ka sa bahay. Dahil na kay Kristo ang kapatawaran, na kay Kristo ang karunungan, na kay Kristo ang kalakasan, na kay Kristo ang buhay na walang hanggan. Kay Kristo lahat ng gagaling, yung hindi maikita at maibibigay ng mundo. Kaya mapalad yung branch. Verse 11, basahin natin. Parang ang palad yun, kitang-kita ko yung pagiging mapalad. Amen? Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan, not cars joy, not money joy, not earthly joy, but Christ joy. Ang babaw ng galak mo kung pera lang ang galak mo. Ang babaw ng galak mo kung pamilya lang ang galak mo. Ang pamilya nawawala. In fact, mga kapatid, yung pamilya, pinagkatiwala din lang yan sa atin. Hindi yan permanent. May napakinag ako, sana kaya ko pa. Pastor, paano ako magiging masaya sa langit kung wala daw ng aking loved ones? Napatawa yung isang preacher. Ang hirap kasi sa atin, nung tayo ibagsak ng kasalanan, wala nang mahal sa atin kundi sarili. Nawala na yung ating enjoyment sa Diyos. Inilayo na ng kasalanan. Ngayon, paano ka magiging masaya sa langit kung wala doon ang iyong loved ones? Sabihin niya, pag nakita mo ang Diyos, wala ka na maalaala. Iba. Pag nakita mo na ang Diyos, wala ka nang maaalaalang iba. Hindi kasi naiintindihan natin kung sino ang Diyos. Hindi natin kisan nakikita yung presensya natin ng Diyos. Hindi natin alam yon. Tayo, ang tukmo natin, puro pang lupa pa lang. Tapos malayo pa tayo sa Diyos. Kaya, ang namamonyaging kaisipan sa ating buhay ay earthly things. Pero pagdating pala sa langit, pagpatak mo pa lang sa tarangkahan ng langit, malilimutan mo ng lahat. Amen? Amen. Sabi ni Spurgeon, marami kang kinatatakutan. Takot sa kulog, takot sa butiki, takot sa alihipan. Pero pag nakakita ka ng leon na umaangal at sa harapan mo, lahat ng kinatatakutan mo, nalimutan mo na. Bakit? Iisa ng kinatatakutan mo. Leon na lang. Ayun alam mo kung bakit tayo takot sa maraming bagay? Hindi tayo takot sa Diyos. Amen! Totoo yan! Kaya tayo maraming iniisip, ang Diyos kasi wala sa isip natin. That's the Bible. Masaya ba kayo? Then last. Ay, hindi po pala last. Sige, bibigay ko na lang, 15 verse 12. 15 verse 12. Sige po, bibilisan natin. Hanggang 15 pa naman ako Hindi ko kayo tinatawaging mga Ito ang aking utos na kayo mga ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Mga kapatid, letter F, fellowship among brethren. Ang consequence ito, mga kapatid, alaman mo at kilala mo kung sino ang tunay mong kapatid. At masaya ka sa piling nila. Nung lumikha ang Diyos ng klase ng hayop, hindi sila sama-sama. Ang gustong samahan ng kalabaw, kalabaw din. Ang nai-enjoy na company ng baka, baka din.
Ang nai-enjoy na kasama ng mga ibon, maya, ay maya din. Walang mag-i-enjoy na fellowship ng maya at agila. Kaya kung ikaw ay kakabit kay Kristo, ang may enjoy mong company ay sanga din ng ubas. Kaya dapat namimiss mo ang company ng mga ligtas. Paglinggo. Amen? Birds of the same feather flock together. Tell me your companion, and I will tell you who you are. Kung sino lagi yung gusto mong kasama, ikaw yun. Kaya kung gusto mo kasama yung mga sanga, sanga ka rin. Are you with me? Okay. Then, fights to the world. Letter G, fights to the world. 15, 18, and 19, tatapusin ko na lang po. Kung kayo kinapuputan ng sanglibutan, mga kapatid, ang tunay na ligtas, hindi dapat in sa mundo. Alam mo, ang lahat ng ligtas, hindi maunawaan ng mundo. Kaya nga tayo, pag tayo maghapong nasimba, pambira ng mga katatamad galing nyo, kayo maghapon na diyan, hindi ka kasi naiintindihan ng mundo. Ang nakakaintindi sa iyo, tunay na Kristiyano rin. Yung mga sanga din. Amen? Kaya ang world, hindi natin kalampay lalo yung system. Ang kanilang kanta, hindi natin kanta. Ang kanilang gayak, hindi natin gayak. Ang kanilang paniniwala, hindi natin paniniwala. Ang kanilang hilig, hindi natin hilig. Why? Love not the world, neither the things that are in the world. Hindi tayo katulad ng mundo. Ang na kay Kristo ay wala na sa lakad ng mundo. Then last, 15 verse 14 and 15. Andiyan pa ho ba kayo? Kaya aking mga kaibigan, that is, lastly, friendship with Christ. Alam po, wala hong sanga na hindi close sa puno. Amen. Tama ho ba? Kayo ba may braso? Taas nga ang braso nyo. Taas ang braso. Okay. May nabalita ho ako na nabangga, dislocate ang braso. Pero biyaya naman daw ng Diyos ay duktong na uli. Ha? Mahirap pag dislocate ng braso. Dapat ang iyong relasyon kay Kristo hindi dislocate. Amen. Amen. Pwedeng tayo nagkakamali, pero still, ikaw ay connected. Walang sanga na malayo sa puno. Nakakabit talaga yan. Verse 14-15, tingnan natin. Maliwanag ko ba? Kaya aking mga kaibigan, kalay man turing sa atin, ang tawag ay hindi lang anak ng Diyos, kundi kaibigan niya. Kung gawin ninyo mga bagay na aking iniutos sa inyo. Verse 15. Hindi ko na kayo tatawagin mga halipin, sapagkat hindi na alalaman ng halipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Klaro ba? Friendship with Christ. That's the consequences. Dito ako magtapos. Buo ba niyo sangkap ng katawan ngayon? Kompleto ba? O naiwanan ninyo inyong paa doon sa inyong bahay nung kayo pumunta din eh? O daladala ninyong lahat? Daladala ho ba lahat? Kaya mga kapatid, dapat tayo daladalang lahat ni Kristo. Dahil tayo hindi dislocate kay Kristo. Amen. Tayo manalangin. Panginoon sa langit, salamat po na marami.